Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Well, hindi ko alam bakit kailangan nating umabot sa ganitong punto na gumamit na tayo ng mga ways para talagang matorture ang ex mo regarding sa mga bagay nito. But here are the things that I want to remind you. Napaka-deadly ng mga techniques na to dahil talagang yung ex mo talagang mai-stress kakaisip sa'yo pag ginawa natin itong bagay na to. Okay? Kaya just be careful while using it. At ngayon, expose ko kung ano itong mga techniques na to na talagang matotorture ng ex mo dahil grabe to. Number 1, pabayaan sila makita kung gaano kakasaya nang wala sila. Maybe iniisip mo na hindi ito effective kasi may iba na, may kasama na sobrang pessimist mo, sobrang nega mo, di ba? Sobrang negative mo. To the point na hindi mo nakikita yung disadvantage niya sa'yo. Yung disadvantage ng ex mo, number 1 is yung expectation niya. Kasi sobrang taas ng believe niya ngayon sa sarili niya. Feeling niya siya na si God. Diba? Parang love na love mo, habol-habol ka. Yun yung nafe-feel niya ngayon. Talagang napakatibay niya ngayon. Talagang siya yung pinaka-the best sa buong mundo ngayon. Yun yung expectation niya. Yun din yung weakness niya. Dahil dun nagmumula yung strength niya. Nagmumula yung strength niya ngayon na hindi siya nai-stress sa'yo. Hindi siya na, parang cold lang talaga siya. Hindi siya feeling irritated, hindi siya feeling paranoid, parang mas malakas ako ngayon. Yun yung expectation niya kasi siya yung may-ari ng trono, nasa kanyang joker card. Siya ang may-ari ng game, siya ang may-ari sa'yo. Yan yung nabibili niya, kaya kanya iniwan, di ba? And now, eto na yung pinaka-weakness din niya at the same time. Kasi dyan nanggagaling strength niya eh. So, dyan din nanggagaling weakness niya. Eto, pabayaan mo siyang makita muna kung gaano kakasaya nang wala siya. Alam mo yun, isang malaking pananakit ng ego ng ex mo, yung makita niya na masaya ka kahit wala siya. Yan yung fear of missing out or tinatawag nating FOMO. Diba? Mag-focus ka sa pagpapakita ng self-improvement, traveling, hobbies, new friendships, lahat ng mga bagay na nagpapaalala sa ex mo na ikaw ay okay kahit wala siya. Huwag mag-post ng directly tungkol sa ex mo, kundi sa mga personal na achievements mo. So how can you become happy? Mas better kapag tinatag ka na lang ng mga friends mo kaysa ikaw ang mag-post. Kasi at least, hindi obvious na nagpapapansin ka, di ba? Pwede ka mag-post ng mga achievements, happiness, and cheche-bureche or mga happiness na gano'n sa social media. But always remember, it should be your friends. It should be your friends na mas magandang mag-tag sa'yo na may ginagawa kang ganito. So, medyo technique yan, but it's a way to torture your ex dahil kapag nakita niyang masaya ka, mabibiter yun, may insecure yun. Parang ikaw, kung makita mo siya masaya, di ba nakakapikon? Ganon din sa kanya. Pag nakita niyang happy ka na wala siya, nakakapikon yun. Number 2, ito ang tinatawag nating social media manipulation. Ito, napaka-importante nito. Ito ang pinaka-psycho move na pwede mong gawin. Makita nila na wala kang pakialam. Okay, huwag kang mag-like, mag-comment sa post nila. Alam mo, from time to time, magandang i-block them for a while. But don't be obvious about it. Pwede rin baguhin ang privacy settings para hindi na nila makita yung mga ginagawa mo. And this will drive them crazy and make them think you have moved on. Maganda rin from time to time i-block mo. Sige! Huwag kang mag-like, huwag kang mag-post ng kung ano-ano, but napakaganda na psycho move ng social media manipulation. Huwag kang magpa-control sa sitwasyon, kundi yung ex mo yung kontrolin mo gamit ang kapangyarihan ng social media. And number 3, ito pinaka-importante, manipulate the space. Yung tactic na ito, ikaw lang ang may control. Lagi mong tatandaan, after ng breakup, lagi ko sinasabi, space is everything. It's for you, it's for your ex. Lahat kayo makikinabang dyan sa space na yan. Kaya I advise, space is everything. I-adapt nyo yung space. Napaka-importante nagbibigayan kayo ng space for each other. Diba? Like, don't give them closure na they are seeking. Like, lahat ng bigla ang decision mo, no contact periods,
spontaneous plans, mga times na hindi ka available will leave them wondering anong nangyari, bakit ganito siya ngayon. So you can just manipulate the space, and you can do that by just, kailangan kasi dito ng matinding self-control eh. Kapag kasi wala kang self-control, mas mabilis kang, imbis na ikaw yung makapag-manipulate ng space, ikaw yung maninipulahin ng space para lalo ka mabaliw. It's confusing, right? Kasi mas lalo mong namimiss ex mo, mas lalo kang nauuhaw sa kanya. This is negative, you know? It's very negative. I know it's confusing, but what I want to say is just, kung gusto mong manalo dito sa breakup na to, sa breakup situation nyo, I advise you to change your settings. Imbis na ikaw, yung mindset mo, lagi ka naghahabol. Imbis na yung mindset mo, laging namimiss mo siya. Palitan mo muna, ikaw muna yung magbigay ng space. Para ikaw muna yung mag-create ng intensity. Para ikaw naman yung mamiss, di ba? Kumbaga para siya naman yung may gustong humabol sa'yo. Lagi na lang ikaw yung taya eh. And during this time, napakalaking advantage nito para manipulate mo yung ex mo. At ito ang pinaka-last manipulation technique or ways to torture. Dahil ito ang 3 ways natin. Pabayaan sila makita kung gaano ka kasaya. Social media manipulation, manipulate the space. Eto, bonus ko na lang to. Dahil dito pinaka-matotorture talaga ang ex mo pag ginawa mo. Alam ko hindi to advisable as of now sa'yo. Pero torture, nasa topic tayo, torture to na 3 ways torture sa ex eh. Diba? So, kailangan maintindihan mo kung bakit ko pinapagawa to. Kasi gusto ko ma-torture mo ang ex mo na solid. Eto, pinakalas. Hanap ka ng iba, tapos mag-post kayong dalawa na sobrang saya nyo. Dahil, hindi niya kakayanin yun. Puro kasi siya pride, puro kasi siya ego ngayon eh. Nalilimutan niya ata na minsan din siyang na-inlove sa'yo. Minsan ka din niyang minahal. Minsan din niyang inalay ang buhay niya sa'yo. Kaya nga naging ex mo siya eh. Minsan din sa loob ng ilang taon at ilang buwan naging kayo. Minsan din sa buhay niya dumating ang isang katulad mo. At ngayon, makikita ka niya na sobrang saya mo kasama ang iba. Pwedeng maisip niya, ano kayang ginagawa nila? Nagsisex ba sila? Yes. Anong ginagawa nila? Lumalabas ba sila? Yes. Namamasyal ba? Nag-happy ba? Nagsisettle ba sila? Yes. Kailangan niya makita na sobrang saya mo sa social media with your new partner. At kailangan malaman lahat ng mga kaibigan niya na sobrang saya mo with your new partner. Dahil yan ang pinaka-technique natin to get your ex back and to torture her or him. To get your ex back, nasa sayo na yun kung paano mo gagawin. Dahil ang topic lang natin ngayon is torture your ex. Yan kasi yung mga pinaka-dangerous way para i-torture ang ex natin. Kailangan mong ipakita sobrang saya at happy mo, nakasama mo ang partner mo ngayon. I know it's kind of harsh, but no worries. This one will work, okay? Ngayon, sa mga gustong maibalik ang ex nila, kung gusto mong ibalik ang ex mo, meron akong ginagamit na metadata dito ngayon. Since 2019 pa kasi, nagko-coach base na ako eh. So, ang mga metadata na gamit ko to get your ex back ay napaka-powerful. Ngayon, i-PM mo na lang ako sa page namin na Philippine Dating Coach. Yo! Thanks for watching.